po sa ating lahat. Kaya sa araw pong ito, patuloy pa natin ibigay yung best worship natin sa Panginoon at patuloy natin itaas ang pangalan niya sa pamamagitan po ng pag-awit. Panginoon, magtatapos
Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong linggo ng pagsamba online ay mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ayon po sa pagkasulat ni San Juan sa kabanata pong 6 talatang 16 hanggang 21. Ito ang ating mababasa. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot, ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa talatang ating binasa at ating pagbubulay-bulayan. Manalangin tayo. Walang hangga Ama at aming Panginoon, salamat po sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pagbulay-bulay at pagsamba. Lahat ng mga anak mo naaabot ng iyong tinig, maging ang iyong lingkod. Magpakahayag ka sa amin at mabigyan ka namin ng karangalan. Sa pangalan po ni Jesus tong aming dalangin. Amen. We need to recognize Jesus. Ang ating mensahe o ang ating talatang binasa ay napapanahon. Sapagkat totoo lang na sa panahong ito, marami tayong hinaharap na mga problema. Marami tayong sinusuong na bagyo. Nariyan po ang tinatawag na variant. Bukod po sa coronavirus, na ito daw ay mas mapanganib. At kasabay pa nito, ilang araw na halos 1 linggo na tayong binubuhos ng malakas na ulan. Kaya nga tayo nagpasya na tayo ay pansamantalang mag-online worship dahil ang ilan nating mga kapatid ay hindi po maaring makarating sapagkat mayroon pong mga tubig sa kanilang daraanan. At sa talata na aking binasa ay may mahalagang dapat nating makita at matutunan. No? Una, we have to recognize Jesus. O unless we recognize Jesus in our life, hindi po mawawala ang anumang takot na ating hinaharap. Gusto kong makita natin ang kalagayan ng isang taong malayo sa Diyos. No? O lumalayo sa Diyos. Una, ay inaabot po ng dilim ang sinumang tao na malayo o lumalayo sa Diyos. Pag ang tao po ay nagdidilim ang kanyang buhay, ang kanyang isip, marami po siyang nagagawang kamalian, panganib. No? Kaya ho, napakahirap na ang tao ay lumayo o lumalayo sa Diyos. Pangalawa, gusto kong makita natin na pag ang tao ay pinangungunahan ang Diyos, si Jesus, sa kanilang buhay. Makakaranas ang mga taong ito, una, ng
malalakas na bagyo, malalakas na hangin. Naho. Bakit nga ba tayo ngayon, ang buong mundo o ang bansa natin ay dumaraan sa matinding alon o bagyo ng buhay? Marahil nga ang mga tao ay lumalayo o hindi kinikilala ang Diyos, si Jesus, sa kanilang buhay. Alam niyo po, ano ba ang simbolo ng alon at hangin? No, noong si Elias ay nanghihina, hinahanap niya ang Diyos. Nung siya hinahanap nung isang hari upang siya ay patayin, no? At napagod siya. Akala niya ay wala sa kanya ang Diyos, no? Kaya mayroong nagpakahayag ang Diyos sa magitan ng hangin. Meron siyang naranasang hangin. Meron nasan siyang mga kidlat. Pero ang sabi niya, wala roon ang Diyos. Sapagkat ito yung paraan para ang tao ay matakot. Tandaan natin, ang Diyos hindi gagawa ng isang bahagay na maaring tayo'y matakot. Kaya yung mga bagyo, mga hangin, maaring siya ang lumikha. Pero hindi niya gagawin para ang tao ay lalong matakot at lumayo sa kanya. Makikita natin, no, na ang tao hanggang siya ay patuloy napapalayo, gumagaod, na malayo sa Diyos. No, ang sabi po sa talatang 11, nang makagaod na sila ng mga 5 at 6 na kilometro, palayo, no? Kasi sumakay sila sa bangka, nauna sila sa Panginoon, no? Kasi inisip nila, mga mangingisda naman kami. Kaya namin to. Sasakay kami sa bangka. Tatawid kami sa lawa ng Capernaum na kahit wala si Jesus. No? Yun ang ano nila. Tayo sa ating buhay na kung minsan nanghahawakan tayo sa ating alam, sa ating kakayahan, yung dati nating kalagayan. Pero ang tangi lang makapagkokontrol ng mga bagyo, mga alon, mga problema, pagsubok sa ating buhay ay siya na may lilikha ng lahat ng bagay. Kasama ng hangin, kasama ng tubig, kasama ng dagat, at ng ano. Mababasa natin po yan sa Genesis. Okay? Ay, isang bang magandang gusto kong makita natin, kahit na tayo lumalayo sa Panginoon. Pag nagmamasid ang Diyos sa atin. Dito po sa talata ito, nung nakita ni Jesus na ang mga alagad ay papalayo na. Hindi tayo pahihintulutan ang Panginoon, lalo na ang kanyang mga anak, ang mga tagasunod niya, na patuluyang mapalayo, mapalaot
sa kanyang presensya. Anong ginawa ng ating Panginoon? Gumawa siya ng paraan upang puntahan ang kanyang mga minamahal na alagad. Sabi po, no? Nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. Alam niyo po, minsan, hindi natin magawa na tayo ay humakbang palapit sa Diyos. Si Jesus ang gumagawa ng paraan para tayo'y lapitan. Sa paanong paraan yun? Lalakad siya sa ibabaw ng ating mga suliranin. Lalakad siya sa ibabaw na kinatatakutan nating mga pagsubok ng buhay. At papalapit sa atin. Ang sabi dito, sinabi ni Jesus, ngunit sinabi niya sa kanila, nung nakita niya na ang maalagad ay takot na takot. Sino naman hindi matatakot? Malakas ang alon. Malakas ang bagyo. No? Sa ibang salin, halos ay lulubog na ang bangka. Sa panahon na ang tao ay tila lulubog na sa kanyang buhay, ano bang mga dahilan ng pagkatakot? Lubog na sa utang. Lubog na sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Dala ng karamdaman. Ito pong variant. Ito pong coronavirus. Totoo po, malaking takot ito sa buhay. Lalo na kung tayo ay dapuan, datnan, na apektuhan tayo ng coronavirus. Hindi natin alam kung sino ang may kasalanan, kaya sinisisingo ng ilang mga netizens ang DOH. Di po ba? Talagang mababaon sa utang ang nagkaroon ng virus. At hanggang kung minsan, tuluyang nawawala ang buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos nakikita tayo sa ating nararamdaman at nararanasan. Kaya po, kung di man natin siya nire-recognize kahit na tayo'y halos palayo na, binabagyo na, palubog na, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang siya ay magpakilala, upang siya ay ma-recognize ng mga taong. Ang sabi po sa ating talata, ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Alam niyo po, mapakahalaga yung salitang ako ito. Minsan ito'y binanggit ni Yahweh sa panahon ng mga Israelita ay nakaalipin sa Egypt. Ilang taon silang alipin. Di ba ho, pinahirapan sila at tinawag ni Yahweh si Moises dahil ang mga Israelita, ang sabi doon sa talata, sa Exodo, narinig ng Diyos ang daing ng kanyang bayan. Kaya ho, tinawag niya si Moises upang pangunahan ang kanyang mga kababayan umalis sa pagkaalipin tungo sa lupang pangako. At doon po sa Exodo 3:14, ang sabi niya dito, sinabi ng Diyos, si ako nga, sabihin mo sa mga Israelitang sinugo ka ng Diyos na ang pangalay si ako nga. Kasi, natatakot si Moises. Dahil sino ba siya? No? Para pangunahan ang malaking gasing dami ng buhangin ng mga Israelita.
Ayaw nga siyang kilalanin, paniwalaan ni Parao at ng mga Israelite, di ba? One against all. Pero ang Diyos, kahit na natatakot siyang Moses, nagsabi siya, ito ang sabihin mo, akong si ako nga. At ito makikita natin na sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot. Ako, ito, yung salitang ako, ay may mapakahalagang kahulugan sa ating buhay. Hindi siya si Duterte, hindi siya kung sino mang mga politiko, kundi ang Diyos na may kontrol, may hawak ng ating mga buhay. At kaya niyang patigilin ang anumang unos at bagyo ng buhay. Kaya nga po, at gusto niya na ang tao, ang nararamdaman niyang takot at pangamba ay palitan ng kagalakan, katuwaan, joy. Ang sabi po sa talatang 21, tuwang-tuwa ng nilang pinasakay si Jesus sa bangka. Tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus sa bangka. Ang ating takot, ang ating pangamba, wag nating i-focus ang ating pananampalataya sa problema. Talagang tatakutin tayo niyan. Talagang ibabaon tayo. Talagang lulununin tayo ng mga problema at takot ng buhay. Pero mga kapatid, tandaan natin na hinahantay lang ni Jesus na siya ay pasakayin natin sa ating mga bangka. Ano itong bangka? Ang ating mga buhay, ang ating mga puso. Pasasakayin natin siya, tatanggapin natin siya sa ating mga buhay. At lahat ng takot, lahat ng pangamba ay papalitan niya ng katuwaan. At sabi dito, tuwan-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka. Mga kapatid, baka hanggang ngayon, naghahari pa sa inyo ang takot at pangamba. Bakit hindi natin i-recognize si Jesus? Bakit hindi natin payagang pasakayin si Jesus sa ating mga buhay? Bakit natin siya pinapangunahan? Bakit hindi natin pinahihintulutang siya ang mauna kasama natin sa ating mga pamilya, sa ating mga buhay, kasama natin sa mahalagang desisyon, hakbangin ng ating buhay? At ang huli, ang sabi dito, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Tandaan natin, saan man patungo ang ating buhay, kung kasama natin ang Diyos, kung nire-recognize natin siya sa ating buhay, makakarating tayong masaya at payapa at tagumpay. Sa sandali ito, mga kapatid, huwag tayong nating pabayaang daigin tayo ng takot. Why not recognize Jesus in our life na may control ng lahat ng bagay? Ano yung variant? Ano yung COVID na yan? Ano yung bagyo? Ano yung mga pagkakautang natin? Ano yung mga karamdaman na maaring nagdadala sa atin ng takot at pangamba? Kayang-kaya ni Jesus na lumakad sa ibabaw ng ating mga suliranin. Ang mahalaga, kilalanin natin siya na sinasabi niya, ako, si ako nga, ako ito na nagsasalita sa inyo. Si Kristo na namatay at muling nabuhay at mananatiling ang kanyang kapangyarihan na kaya tayong tulungan. Sasamahan tayo hanggang makarating sa ating patutunguhan. Sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan, kasamang nakasakay si Jesus sa bangka na kinaluluranan
ng mga alagad. Sana mga kapatid, mawala na ang takot natin at tayo'y makalakad, makagaon sa ating mga buhay na ninirecognize, kinikilala natin ang ating Diyos sa ating buhay. Kung hindi nyo pa ginagawa, hindi nyo pa kinikilala si Jesus, samahan nyo ko sa isang maiksing panalangin. Tayo manalangin. Jesus, salamat sa iyo. Sa iyong patuloy na pagkasalita sa amin ngayong umaga. Patawarin mo po ko. Muli kitang kinikilala at muli kitang pinasasakay, tinatanggap sa aking buhay bilang aking tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyong pangako na kagalakan at matagumpay na marating ang aking patutunguhan dyan sa kabilang. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen, 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 amen. Walang hanggang Ama taming Panginoon, pinasasalamatan kita. Pinupuri kita, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoon. Muli kaming nagsama-sama sa pagsamba. Salamat sa iyong pangako, sa iyong salita. Dalahin ko rin, Panginoon, na patuloy kong pinagpapasalamat ang buhay ng aking mga kapatid, sumapit sa kanilang mga kaarawan. Ang kapatid na Edward Tapikan, ang kapatid na Bible Marasigan, ang kapatid na Will Fredo o Willie Aquino, at ganyan po si Bong Oropesa at si Arvin Pacheco. Salamat po sa buhay nila, sa kanilang mga kaarawan. Dalayan ko po, marami pang biyaya, mga taong masasaya, kasama ng kanilang pamilya, ang iparanas mo sa aming mga kapatid. Ganyan din, kung meron po mga kapatid ko na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang anibersaryo, salamat po, patuloy mo silang bigyan ng mahaba pang panahon ng pagsasama at mga taong maliligaya. Dakilang Ama't aming Panginoon, tinataas ko sa iyo ang aking mga kapatid na may mga karamdaman. Ang aking kapatid na Berhel, Piral, gayon din, Panginoon, dinadalain ko po sa iyo ang aking kapatid na Dorita, Watt, ang kapatid na Edna sa nalalapit lang pagpapa-opera. Salamat po sa iyo. Tulungan mo po ang aking mga kapatid, ang kapatid na Norbin Contreras. Ikaw po ang patuloy na kumulong at gumawa sa kanila. Dalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang iyong iglesia sa kabuuan. Mula sa aming leader, Panginoon, sa iyong kaparaanan, tulungan mo po na mapatuloy naming magampanan at magawa ang misyon mo dito sa aming iglesia tungo sa komunidad. Dalahin ko ang mga batang maliliit, mga kabataan na ngayon, Panginoon, ay naghahanda sa kanilang nalalapit na pag-aaral. At maaari po, Panginoon, na hindi sila pwedeng makasama namin dahil po sa bagong variant na muling dumarating sa aming bansa. Naninikluhod ako sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po ang buhay ng aking mga kapatid na narito sa aming bansa. Maging nasa ibayong dagat, naninikluhod ako sa iyo. Ingatan mo po ang aking mga kapatid na nasa Singapore, nasa Dubai, nasa Canada, nasa US, nasa Maldives, nasa Korea, nasa barko.
Ingatan mo po ang aking mga kapatiran. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming iglesia sa kabuuan, sa panguna ng aming Bishop Seri Francisco at ang pamilya, D.S. Glenn Mindiola. Ikaw po ang patuloy na gumawa at mamuna sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Gayun din ang aming bansa. Palain mo po kami, Panginoon. Naninikluhod ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sa panguna ng aming Pangulo hanggang sa mga kanyang kabinete at mga SK. Tulungan mo po ang aming Pangulo. Sana'y masumpungan mo silang nagtatapat ang mga leader na ito, Panginoon. Dalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran na babalik sa kanilang pinapasukan tanggapan. Ingatan mo po sila, gabayan at pangunahan. Gayun din ang aking mga kapatirang mananatili sa tahanan, gagawa sa mga gawaing bahay. Keep them safe, strong, and healthy. Gayun din, Panginoon, ang aking mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ituro mo po sa kanila ang iyong pinakamabuting kalooban. Sila po, Panginoon, ng may mga negosyo. Tulungan mo sila, ikaw ang maging kapartner nila. Bigyan mo sila ng sapat na puhunan. Panginoon, katulad ng iyong pangako, magmumbayaan, Panginoon, na lumubog kami sa pagkakautang. Financially, sa paraan, sa iyong kaparaanan, itaguyod mo po ang buhay ng iyong mga anak. Lalo na po ang mga taong nawala ng hanap buhay. Muling nagsara ang ilang mga establishment. Ikaw lang po ang aming inaasahan. Dakilang Ama, ikaw lang po ang aming inaasahan. Pangunahan mo po ang iyong iglesia sa kabuuan. Ang aming lungsod ng Valenzuela na kinalalagyan ng aming iglesia, ang mayor, Panginoon, ang barangay. Ikaw lang po ang aming inaasahan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Kung mayroon pong mga hibik at dalangin ng aking mga kapatid, ikaw na Diyos na makahit maalam, kakatagpuin mo po ito ayon sa iyong kaparaanan. Lahat po ito'y aming dinadalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan lamang po ni Jesus na aming pang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng ating pinakamataas sa pagkaunawa, ingatan nawang inyong mga puso at ang inyong mga buhay. At tumayo kayo mga kapatid, taglay ang dakilang pangako ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.